Tumigil ka. Ang nangyari sa iyo ay hindi aksidente, hindi pagkakataon at tiyak na hindi nagkataon lamang. Ang tangkang paninabotahe na dapat sana'y nagbaon sa iyong mga plano, na dapat sana'y pumatahimik sa iyong boses at sumira sa iyong pangalan sa harap ng lahat, ay bigo. At ito'y bigo sa paraang hindi na maitatago. Ang dapat sana'y iyong pampublikong pagkawasak ay naging sa katunayan ang entablado kung saan nahayag ang katotohanan nang hindi mo na kailangang magbitiw ng isang salita. Yaong mga nagplano ng iyong pagbagsak na gumuhit ng bawat detalye para mawalan ka ng saligan, ngayoy pinagmamasdan ang sarili nilang plano na gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Hindi lamang sila nabigo, natisod sila sa sarili nilang bitag na hinukay nila para sa iyo. Nakarating ka rito dahil nararamdaman mong may nagbago sa hangin, isang pagbabago ng bigat na hindi mo maipaliwanag kaninuman, ngunit nadarama mo sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maunawaan mo ang kontrata ng ating oras na magkasama ngayon. Hanggang sa katapusan ng paghahatid na ito, makikilala mo ang 5 malinaw na senyales na nagpapakita na ang pag-uusig na iyong hinarap ay, sa katunayan, isang proseso ng hindi nakikitang pagpapakinis. Mauunawaan mo kung bakit ang pag-iisa na iyong naranasan kamakailan ay hindi isang pag-abandona, kundi isang kinakailangang proteksyon upang hindi ka maabot ng mga bagay na isinasagawa laban sa iyo. At bago matapos ang ating oras, ipahahayag ko ang isang bagay tungkol sa iyong landas na magpapaliwanag ng eksakto kung bakit nakatayo ka pa rin, mas matatag kaysa noong araw na nagpasya silang dapat kang bumagsak. Nakakaramdam ka ng pagkahapo na hindi nagmumula sa trabaho, kundi sa kaluluwa. Dumaan ka sa mga siklo ng sapilitang pag-iisa, kung saan ang mga tao sa paligid mo ay tila malalayo, na parang may isang hindi nakikitang kurtinang naghihiwalay sa iyo sa ibang bahagi ng mundo. Palagi kang may pakiramdam na pinagmamasdan, na parang may mga matang nakatuon sa bawat hakbang mo, naghihintay ng isang pagkakamali, isang pagkadulas, isang pagkabigo na hindi nangyayari. Ang mga ito ay hindi basta mga random na pakiramdam. Ang mga ito ay mga alingawngaw ng isang proteksyon na kumikilos sa isang antas, na ang iyong pandamang pisikal ay nagsisimula pa lamang mahuli. Ang inggit na inilunsad laban sa iyo ay hindi nakahanap ng tirahan dahil ang lugar kung saan ito dapat dumapo ay okupado na ng isang awtoridad na hindi mo itinayo ngunit iyong tinanggap. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay kumakatawan sa iyong pagsang-ayon sa proteksyong nasa iyong buhay na. Ito ang pagkilala na kahit na ang kanilang intensyon ay mabigat, ang iyong pundasyon ay matibay. I-type ang 888 at pagkatapos, bumalik ka agad sa akin. Ang pattern ay sinauna at, para sa mga walang espiritual na mata, tila isang walang katapusang pagkakasunod-sunod ng mga kawalan ng katarungan. Sinubukan ng mga tao na pigilan ang iyong paglalakad dahil nakita nila sa iyo ang isang bagay na hindi nila maaaring angkinin. Hindi lamang nila gusto na pigilan ang iyong ginagawa. Gusto nilang pawalang bisa kung sino ka. Ginamit nila ang sistema, ginamit nila ang opinyon ng iba, ginamit nila ang katahimikan at bulong, ngunit nakalimutan nila ang isang pangunahing baryabol. Hindi ka naglalakad ng mag-isa. Nang gumuho ang kanilang plano sa harap ng lahat, hindi dahil mas mahusay kang lumaban o dahil mas tuso ka. Ito ay dahil ang lupain kung saan ka nakatuntong ay inihanda bago pa man tumawid ang sinuman sa mga taong ito sa iyong landas. Ang pagtatangkang sirain ka ay ang katalista na nagtulak sa iyong katotohanan na pumaitaas sa ibabaw. Akala nila ay binabaon nila ang isang buto, hindi nila alam na ikaw, sa katunayan, ay isang butil na nangangailangan lamang ng presyo ng lupa
upang mahanap ang sarili nitong daan pabalik sa liwanag. Bawat pagtatangka na pigilan ang iyong kapalaran ay kabalintunaan, pinabilis ang sandali ng iyong paglalantad. Gusto nila na mawala ka at ang side effect ay, ngayon, imposible ka nang balewalain. Napagtanto mo ba na ang paninabutahe ang pinakamalaking pagkakamali sa paghusga na maaari nilang gawin? Ang dapat sana'y iyong wakas ay naging plataporma para sa iyong pagtaas. At ito ay simula pa lamang ng paghahayag kung bakit biglang bumaligtad ang sitwasyon para sa iyo. Kailangan mong maunawaan na ang buto ay hindi namamatay kapag natabunan ng lupa. Naghihintay lamang ito sa sandali kung kailan ang bigat ng lupa ay magiging sarili nitong lakas ng pag-usbong. Sa lahat ng oras na ito, naramdaman mo ang pagkasakal, ang presyon at ang pag-iisa, ngunit ang tinatawag mong disyerto ay, sa katunayan, isang kanlungan ng pag-aaruga. Ang lupain na ginamit nila upang ibaon ka, upang pigilan kang makita, ay ang parehong lupain na naglalaman ng mga sustansyang kailangan para sa iyong paglawak. Habang pinaplano nila ang iyong pagkakalimot, pinoprotektahan ka ng lupa, itinatago ang iyong ugat upang ito ay lumakas ng walang pakikialam ng mga hindi makauunawa sa iyong paglago. Hindi ka itinatapon. Ikaw ay iniingatan sa isang kapaligiran ng mababang pagkakakitaan upang pagdating ng panahon ng iyong paggising, ang iyong istruktura ay hindi magagawang pag-ugatin. Ang sakit ng pagkakanulo na iyong dinala, ang bigat na iyon na kung minsan ay tila nais sumira sa iyong dibdib, ay hindi ipinadala upang wasakin ka. Ito ay, sa katunayan, ang pandayan kung saan hinubog ang metal ng iyong autoridad. Ang mga ginawa nila laban sa iyo, ang paraan ng kanilang pagkilos sa iyong likuran, ang mga salitang ginamit nila upang sirain ang iyong pangalan, lahat ng ito ay nagsilbing mga martilyong pumukpok na nag-aalis ng dumi sa asero. Ang tiyak na sakit na iyon, ang pagkabigo na iyon na naaalala mo pa rin ng may linaw ay naging ngayon ang baluti na sumusuporta sa iyong layunin. Hindi ka na parehong tao bago ang pagsubok na ito at iyon ay hindi isang pagkawala. Ito ay isang pagtaas ng sustansya. Ang baluti na iyong isinusuot ngayon ay hindi gawa sa pagmamalaki, kundi sa isang katotohanang sinubok ng apoy at nanatiling buo. Ang autoridad na iyong inilalabas ngayon, ang katahimikang iyong dala ng may ganoong katatagan, ay nagmumula mismo sa pagtawid sa gabi nang hindi ka naging bahagi ng kadiliman. Inakala nilang sa pamamagitan ng pagpasakit sa iyo ay mababawasan nila ang iyong naaabot. Ngunit nakalimutan nila na ang isang sugat na maayos na ginamot ay nagiging isang peklat ng karangalan at sa pamamagitan ng karangalang iyon, ang iyong boses ngayoy nakakatagpo ng bagong lakas sa mundo. Pahintulutan ang pagkilalang ito na tatakin kung saan ito tumukoy. Ang gawa ng pagtatype ng 3 salitang ito ay ginagawang permanente, ang saksi na ikaw ay sa iyong sariling talaan. I-type mo. At pagkatapos, bumalik ka agad sa akin. Huminga ka ng malalim ngayon dahil ang susunod ay ang likas na katapusan ng paghahayag na ito. Ang sandali ng araw, ang sandali kung kailan ang liwanag ng iyong katotohanan ay naglalantad sa lahat ng ginawa sa mga anino ay dumating na. Sa mahabang panahon, nabuhay ka sa ilalim ng hinala na mayroong isang sabwatan sa paligid mo, na ang isang bagay ay binabalak habang pinapanatili mo ang iyong focus sa trabaho at sa iyong integridad. Nadama mo ang kawalan ng ginhawa, ang pakiramdam na ang kapaligiran ay nagbabago kapag pumasok ka sa silid. At ngayon, sa wakas, ay nauunawaan mo na kung bakit. Hindi ito paranoia. Ito ay ang iyong pangunawa na sumasalo ng kanilang pagkabalisa sa harap ng iyong liwanag. Kapag ang liwanag ng araw ay sumalubong sa abot-tanaw, ang mga anino ay walang mapupuntahan. Sila ay nahahayag kung ano talaga sila nang hindi mo kailangang labanan ang mga ito ng direkta.
Hindi mo kailangang itaas ang iyong boses upang ilantad ang kanilang kasinungalingan. Kailangan mo lamang na patuloy na maging kung sino ka, panatilihin ang iyong gawain, ang iyong pagkatao at ang iyong pananampalataya at ang mismong presensya ng iyong katotohanan ay naging imposible ang kanilang taguan. Ang kanilang pagkabigo ay pampubliko dahil ang iyong katotohanan ay hindi maiiwasan. Natisod sila sa sarili nilang bitag dahil sinusubukan nilang bumuo ng isang kwento tungkol sa iyo na hindi kailanman tumugma sa katotohanan ng iyong kaluluwa. Ang kanilang ginawa sa mga anino, malayo sa mga mata, ay dinadala sa gitna ng arena, hindi dahil sa iyong paghihiganti, kundi dahil sa simple at dalisay na paglalantad na nangyayari kapag ang liwanag ay nakatagpo ng isang malabo na bagay. Kung ang isang bagay sa mensaheng ito ay nagpatunay sa kung ano na ang alam ng iyong espiritu, hayaan ang iyong kilos ng pag-apruba ay maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang numero para sa mga estadistika, hindi bilang isang sukatan ng pakikipag-ugnayan, kundi bilang isang tahimik na kasunduan sa pagitan natin na ang pinangalanan dito ay pinangalanan ng may katumpakan. Ito ay isang pagsang-ayon na ang proteksyong nasa iyo ay totoo at na ang iyong landas, bagamat minarkahan ng mga hamon, ay hindi kailanman nawala sa abot ng lakas na gumagabay sa bawat isa sa iyong mga hakbang. Damhin ang bigat ng pagkilalang yun ngayon. Damin kung paano ang simpleng katotohanan na ang lahat ng ito ay inilagay sa mga salita ay nag-aalis ng isang pasanin sa iyong mga balikat. Hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng pagpapaliwanag ng iyong sarili, ng pagbibigay katwiran sa iyong sarili, o ng pagsisikap na kumbinsihin ang mga pumili na huwag makita ang iyong kakanyahan. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ka ay hindi nangangailangan ng kanilang pahintulot upang umiral. Ito ay lang. At ngayon, sa kalinawan ng bagong abot-tanaw na ito na bumubukas, napagtanto mo na ang iyong tanging gawain ay hindi ang lumaban sa mga multo ng nakaraan, kundi ang lumakad sa kalayaan ng iyong kakakilala pa lamang. Ang ginamit nila upang ipakulong ka ay, sa katunayan, ang nagtakda ng mga hangganan ng iyong bagong larangan ng pagkilos. Ikaw ay nasa isang pribilehiyong posisyon ng pagmamasid, kung saan ang dati ay isang dahilan ng paghihirap ay ngayon ang iyong pinakadakilang guro. Ang aral na iyong natutunan mula sa kabanatang ito ay ang susi na nagbubukas ng pinto sa susunod. At ang susunod na siklong ito, ang iyong tatahakin ay itinayo sa bato ng iyong bagong tuklas na katatagan. Huwag magmadaling lumabas sa estado ng pagninilay na ito. Pahintulutan ang bawat salita na manatili. Pahintulutan ang bagong pananaw na ito na maging lente kung saan mo tinitingnan ang bawat pakikipag-ugnayan, bawat balakid at bawat oportunidad na darating mula ngayon. Hindi ka na biktima ng isang madilim na plano, kundi ang pangunahing tauhan ng isang salaysay na idinisenyo para sa iyong sariling pag-angat. Ang tinawag nilang pagkatalo ay sa katunayan ang iyong bautismo sa antas ng autoridad na palagi kang nakatakdang gamitin. Pagmasdan ng may katahimikan, kung paano nagsisimulang magbago ang tanawin sa paligid mo, hindi dahil pinilit mo ang isang pagbabago, kundi dahil nagbago ang iyong frequency at ang mundo sa iyong paligid ay tumutugon lamang sa bagong vibrasyon na iyong inilalabas. Handa ka na para sa susunod dahil ang pundasyon ay naitatag na at ang proteksyon ay nakumpirma na. Bawat hakbang na iyong gagawin mula ngayon ay ibabatay sa bagong kamalayang ito, isang kamalayang hindi na naaabala ng panlabas na ingay. Dahil naunawaan mo na ang katahimikan ng iyong sariling kaluluwa ay kung saan naninirahan ang iyong pinakamalaking lakas. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon mismo.
Ang taong iyon ay nagtrabaho ng higit kaysa sa lahat ng nasa paligid, ngunit nakikitang nananatiling sarado ang mga pinto na parang may hindi nakikitang hadlang sa pagitan niya at ng kapalaran nasa kanya. Isipin ang isang taong tahimik na matatag, isang taong may dalang karunungan na tila walang nakakaintindi sa silid, isang taong ang mukha ay malinaw na lumitaw sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita tungkol sa pagtatapos ng mga paninabutahe at tagumpay laban sa nakatago. Huwag itago ito para sa iyong sarili lamang, ipadala ang mensaheng ito sa taong iyon. Hindi bilang isang basta rekomendasyon, hindi bilang isang nilalaman para pampalipas oras, kundi bilang isang kinakailangang paghahatid. Ipadala ito bilang isang gawa ng pag-aalaga, isang paraan ng tahimik na pagmiministro, sa parehong paraan na ang paghahayag na ito ay inihatid sa iyo ngayon, sa pamamagitan ng isang nakatakdang schedule na higit pa sa ating mga pagpiling pantao. Kailangan niyang malaman na ang sinubukan laban sa kanya ay bigo at na ang proteksyong pumapaligid sa kanya ay mas malaki kaysa sa anumang sabwatan na idinisenyo sa mga anino. Ngayon, bago natin wakasan ang siklong ito ng pagkilala, kailangan mong ilagay ang huling tuldok sa iyong sariling kwento sa paglalakbay na ito. Huwag itong gawin bilang isang hangarin, huwag itong gawin bilang isang malayong pag-asa, kundi bilang isang taimtim na kumpirmasyon. Ang kasunduang nabuo sa pagitan ng mas mataas na plano at ng iyong matulunging pakikinig sa mga minutong ito ay isang kasunduan ng awtoridad na iyong sisimulang isabuhay mula sa mismong sandaling ito. Isulat ito ng mahinahon, nararamdaman ang vibrasyon ng bawat letra na pinapahintulutan ng iyong kamalayan na umayon sa katotohanan ng pagkakakilanlang ito. Hayaan ng iyong mga daliri na gawin ang ginagawa na ng iyong espiritu sa katahimikan. Ang deklarasyong ito ang iyong huling selyo sa lahat ng kalituhang sinikap nilang itanim sa iyong isipan. Ikaw ang pinili, ikaw ang nakatuon, ikaw ang may atas, ikaw ang sinugo. Bawat hamon na iyong hinarap ay nagsilbi upang patalasin ang iyong pangunawa at palakasin ang iyong gulugod na inihahanda ka para sa isang antas ng pag-iral kung saan ang paninabutahe ay wala nang mapanghawakan. Naunawaan mo na ang iyong awtoridad ay hindi nagmumula sa pag-apruba ng mga tao, kundi sa katuwiran ng iyong paglalakad kahit na ang mundo ay tila nagsasabwatan laban sa iyong pagsulong. Ang iyong pangako sa katotohanan ay ginawa kang hindi matitinag at ang iyong tawag ay namumulaklak ngayon kung saan dati ay ang disyerto lamang ng paghihintay. Ang katahimikang ngayon ay naninirahan sa iyong dibdib ay ang patunay na ang bagyo ay lumipas na. Hindi mo na kailangang lumingon upang makita ang kanilang sinubukang gawin dahil ang nasa harap mo ay malawak, malinaw, at may kapangyarihan. Ang iyong paningin ay naibalik, ang iyong layunin ay nakahanay, ang iyong proteksyon ay garantisado. Ituon ang iyong mga mata sa kung ano ang totoo, panatilihing bukas ang iyong puso para sa kung ano ang walang hanggan, at lumakad ng may katiyakan ng isang taong sa wakas ay naunawaan na ang kanyang lugar sa kaayusan ng mga bagay. Ang nahayag ay hindi maaaring pawalang bisa. Ang gumaling ay hindi babalik sa estado ng sugat. Ang iyong paglalakbay ngayon ay isa ng paglawak, ng liwanag, at ng isang kapayapaang walang saysay para sa mga nabubuhay sa ibabaw. Ang daan ay bukas. Ang iyong tawag ay ngayon ang iyong tanging direksyon. Lumakad na may awtoridad na ipinagkaloob sa iyo. Tanggapin ang bagong panahong ito tulad ng pagtanggap ng isang regalong matagal nang hinintay. Ang siklo ng pag-uusig ay natapos na at ang siklo ng iyong ganap na awtoridad ay nagsimula na. Lahat ay sa wakas nasa kani-kaniyang lugar. Ang katotohanan ay nanatili sa ibabaw ng lahat ng anino. Napansin mo, hindi ba?
Ang sandaling iyon kung kailan ang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa anumang sigaw ng akusasyon na sinubukan nilang ituro laban sa iyo. Ang ika-11 araw ng Hunyo ay nagdala ng isang kalinawan na hindi itinayo ng mga kamay ng tao, kundi namulaklak tulad ng isang bulaklak sa tuyong lupa eksakto nang ang tanawin ay tila pinakamasungit. Taya nila ang iyong pagbagsak, ang iyong kahinaan, at ang paniniwalang hindi mo kakayanin ang presyon ng pag-iisang sinubukan nilang likhain sa paligid mo. Ngunit ang nangyari sa harap ng lahat sa malaking teatro ng buhay ay ang eksaktong kabaligtaran. Ang kanilang pagkabigo ay hindi aksidente, ito ay isang paglalantad. Ang kanilang binalak sa mga anino upang wasakin ang iyong reputasyon, upang pigilan ang iyong hakbang at upang sirain ang iyong tiwala ay naging entablado kung saan ang katotohanan sa wakas ay nakita ng walang anumang lambong. Nagdala ka ng isang bigat na hindi sa iyo, isang baluti ng kawalan ng tiwala na huwad hindi sa iyong pagpili, kundi sa pangangailangan ng kaligtasan sa harap ng mga taong hindi kailanman naunawaan ang kinang na iyong dala. Ang pagkahapo na iyong nararamdaman, ang pagkapagod na tila dumadaloy sa iyong mga buto sa pagtatapos ng bawat araw ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang hindi maitatangging patunay na pinanatili mo ang isang frequency na ang karamihan sa mga tao sa paligid mo ay hindi man lang kayang iproseso. Sinubukan nilang isabotahe ang iyong landas dahil ang iyong liwanag sa simpleng pag-iral nito ay naglalantad ng mga anino na sinubukan nilang itago mula sa kanilang sarili. Ito ay isang sinaunang dinamika, isang pattern na paulit-ulit sa loob ng maraming panahon. Ang nagdadala ng tunay na layunin ay palaging target ng namumuhay sa anyo lamang. Kung naramdaman mo ang epekto ng paghahayag na ito, kung may isang bagay sa loob mo na kumilala na ang paninabotahe na sinubukan nilang ilapat laban sa iyong buhay ay bigong-bigo sa mas malaking plano ng mga bagay, hinihiling ko na gawin mo ang isang bagay ngayon. Ang numerong 888 ay nagdadala ng vibrasyon ng kawalang hanggan, ang simbolo ng balanse at ng pagpapakita na umaapaw ng lampas sa mga limitasyong panlupa. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nagsusulat ng mga numero, ipinapahayag mo ang iyong proteksyon laban sa anumang inggit o pagtatangkang pag-abala na tinitiyak ang iyong enerhiya sa isang larangan na walang anumang mababang antas na makakapasok. I-type ang 888, damhin ang frequency na ito na kumalat sa buong pagkatao mo at pagkatapos ay bumalik sa akin dahil kailangan pa nating bumaba ng mas malalim sa kung ano ang ibig sabihin ng pampublikong pagkabigo ng iyong mga mang-aapi para sa iyong bagong siklo. Ang pattern na iyong hinarap ay ang tinatawag nating pagsubok ng nakatagong autoridad. Ang mga taong sumubok na pigilan ang iyong paglalakad ay hindi kumilos dahil sa personal na alitan. Kumilos sila dahil sa takot. Ang takot na nararamdaman nila sa kung ano ang iyong kinakatawan, ang nagtulak sa kanila na subukang ibagsak ang inakala nilang isang konstruksyong pantao lamang. Hindi nila naunawaan na ikaw ay, sa katunayan, isang buto. At kapag sinubukan nilang ilibing ang isang buhay na buto, ang hindi nila napapansin ay hindi kanila inihahagis sa dilim upang mamatay. Inilalagay kanila sa lugar kung saan nangyayari ang pag-aaruga. Ang lupain na ginamit nila upang sakalin ka ay, sa katunayan, ang pataba na nagpahintulot sa iyong mga ugat na lumalim na lumikha ng isang pundasyon na ngayon ay hindi matitinag. Tignan ang talinghaga ng puno sa taglamig. Ang mga dahon ay nalalagas. Ang lamig ay tila magyayelo sa lahat. At ang tumitingin mula sa labas ay nag-iisip na ang buhay ay nawala. Ngunit ang nangyayari doon sa ilalim ng lupa ay ang pinakamatinding gawain ng paglawak na maaaring ialok ng kalikasan. Dumaan ka sa iyong taglamig. Naramdaman mo ang kalungkutan ng pag-iisa, ang sakit ng makita
ang sinasabi mong kakampi na naging arkitekto ng sarili mong pagbagsak sa pamamagitan ng pagkakanulo. Ngunit ang sakit na iyon, gaano man ito katalas, ay ang martilyo na sumira sa mga balat na naglimita sa iyong paglago. Ang pagkakanulo na sinubukan nilang gamitin upang wasakin ka ay ang kasangkapan na ginamit ng sansinukob upang palayain ka mula sa mga koneksyon na sa katunayan ay sumisipsip ng iyong vital energy. Hayaan ang deklarasyon ng presensyang ito na gawing opisyal na sa wakas ay inokupa mo na ang lugar na lagi nang sa iyo. Ang gawa ng pagtatype ng 3 salitang ito ay ginagawang isang permanenteng marka ang iyong pagkilala sa talaan ng iyong sariling kasaysayan. I-type, dami ng tibay ng iyong sariling boses at bumalik ka agad sa akin. Ang araw na sumisikat ngayon sa iyong paglalakbay ay isang araw na hindi lumulubog sa mga opinyon ng iba. Kapag ang liwanag ng iyong katotohanan ay nalantad ang ginawa sa mga anino, ang resulta ay halos palaging pareho. Ang mga nagtayo ng kanilang sariling kastilyo sa kasinungalingan ay nagsisimulang makita ang mga haligi na bumibigay. At ikaw, na dati ay nakadama ng kahinaan, ngayon ay nauunawaan mo na ang iyong proteksyon ay ganap. Kung saan dati ay pagdududa, ngayon ay ang katahimikan ng isang taong nakakaalam na ang katarungan ay hindi isang bagay na kailangan mong habulin. Ito ay isang bagay na simpleng pinagmamasdan mong mangyari habang pinapanatili mo ang iyong focus sa iyong misyon. Kung ang aking inilarawan ay umalingaw-ngaw bilang isang paalala ng kung ano na ang alam ng iyong espiritu, hayaan ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang mathematical record, kundi bilang isang malalim na pagsang-ayon sa katotohanang nahayag dito, isang tahimik at sagradong pagkilala na ang sitwasyon ay bumaligtad na pabor sa iyo. May isang tao ngayon sa iyong lupon ng pakikisalamuha o marahil sa isang lugar na iyong dinadalaw na ang mukha ay lumitaw sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita. Isang taong alam mong nagsusumikap, isang taong nagtataas ng ulo habang ang inggit ng iba ay sumusubok na sirain ang kanyang lupa, isang taong tahimik na naghihintay ng isang kumpirmasyon na ang lahat ng kanyang hinarap ay hindi walang kabuluhan. Hindi bilang isang karaniwang suhestyon, kundi bilang isang kinakailangang paghahatid. Kailangan niyang marinig na ang paninabutahe na sinubukan laban sa kanya ay nag-expire na rin at na ang autoridad na ipinagkaloob sa kanya ay mas malaki kaysa sa anumang pagtatangka ng paninira. Bago natin wakasan ang bahaging ito ng ating pag-uusap, kailangan mong kunin ang kontrol ng kung ano ang sayo. Hindi ito isang pag-asa. Hindi ito isang hangarin para sa hinaharap. Ito ay ang kumpirmasyon ng kontratang nilagdaan sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng layuning tinanggap mong isabuhay. I-type ito ng dahan-dahan. Damhin ang bawat letra, bawat salita na para bang iniuukit mo ito sa istruktura ng iyong sariling pagkatao dahil mula sa deklarasyong ito, kalalakad mula ngayon. Ang oras ng pagtatago o pagpapaliwanag ng iyong sarili sa mga walang kakayahang umunawa ng iyong kakanyahan ay natapos na. Ngayon, nabubuhay ka mula sa autoridad ng isang taong naunawaan na ang kabiguan ng iba ay, sa katunayan, ang senyales na ang iyong paglalakad ay pinoprotektahan sa lahat ng oras. Hindi ka lang nakaliligtas sa isang siklo ng pag-atake. Ikaw ay pinipino nito. Ang tinatawag ng tao na pag-uusig para sa sansinukob ay elite training. Ang taong sumumpa na sisirain ang iyong pangalan na nagkalat ng lason ng pag-aalinlangan at sinubukang pabagsakin ang iyong kinatatayuan ay natisod sa sarili niyang kayabangan. Ang kanyang pagkabigo sa publiko ay hindi aksidente. Ito ang paghahayag na ang iyong landas ay protektado ng isang autoridad na hindi nangangailangan ng pahintulot ng tao. Kapag sinubukan ng isang tao na ibagsak ang isang pinili,
Hindi sinasadyang nailalantad niya ang sarili niyang kabulukan sa harap ng lahat. Ito ay isang palabas ng paglalantad na hindi mo na kailangang i-orkestra sapagkat ang katotohanan ay may bigat ng isang bato at linaw ng isang kristal. Damhin mo ang bigat ng paghahayag na ito ngayon. Ang dating tila isang tunay na banta sa iyong layunin, ngayon ay wala na kundi isang nakalimutang talababa sa kwento ng iyong pag-akyat. Napagtanto mo, marahil sa unang pagkakataon, na ang lakas na nagpapanatili sa iyong nakatayo ay hindi ang iyong sarili, kundi ang pagpapatuloy ng isang misyon na hindi kayang patid ng maliliit na inggit. Ang mga gumugol ng oras at enerhiya sa pagsubok na isulat ang iyong wakas ay nanonood na ngayon tulala sa iyong pamumulaklak. Inaasahan nila na ikaw ay tutugon sa kawalan ng pag-asa, na ikaw ay sasali sa laro ng depensa at pagbibigay katwiran, ngunit ikaw ay nanatiling tahimik at sa katahimikang iyon nakasalalay ang iyong pinakamalaking lakas. Ang sabotahe na sinubukan nilang isagawa laban sa iyong buhay ay naging panggatong lamang na nagtulak sa iyo patungo sa isang antas kung saan hindi na nila maaabot. Wala nang dahilan upang lumingon pa sapagkat ang naiwan ay ang iyong nakaraan. Ngayon ay lumalakad ka ng may gaan ng loob ng isang taong alam na ang kanyang pangalan ay iniingatan sa isang lugar na hindi kailanman maaabot ng paninirang puri. Hayaang tumahimik ang alikabok. Panoorin mo kung paano inaayos ng buhay ang bawat piraso sa tamang lugar. Hindi mo kailangang maghiganti. Hindi mo kailangang magpaliwanag at hindi mo kailangang mangatwiran. Ang buhay mismo ang bahala sa hustisyang minsang hinangad ng iyong puso sa mga sandali ng sakit. Ngayon, nauunawaan mo na ang bawat pintong sinubukan nilang isara sa iyong mukha ay, sa katunayan, isang babala na huwag pumasok sa lugar na walang paglago para sa iyo. Ikaw ay ginagabayan ng isang matatag na kamay tungo sa isang direksyong nangangailangan ng tapang, ngunit nagtitiyak ng ganap na tagumpay para sa isang nanatiling tapat sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kapayapaang nararamdaman mo ngayon ay hindi isang pansamantalang tigil-tigilan. Ito na ang iyong bagong kalagayan ng pag-iral. Ang iyong mga daliri na nagtitype ng 3 numerong ito ay ang iyong espiritu na nagsasabi ng oo sa hustisyang kakapakita lamang. Ito ang selyo na hindi mo na tinatanggap ang salaysay ng kaaway. I-type ang 888 pagkatapos ay bumalik dito para sa ating tatapusin. Alam mo, ang iyong naranasan ay hindi isang nakahiwalay na pag-atake. Ito ay isang pagsubok ng pagkakahanay. Ang taong sumubok na sabotahin ng iyong landas ay hindi nauunawaan na sa pagsubok na ilibing ka, siya ay nagtatanim lamang sa iyo sa mas matabang lupa. Ikaw ay tulad ng isang binhi na sa ilalim ng presyon ng bigat ng lupa, natagpuan ang lakas na kailangan upang maputol ang balat at hanapin ang liwanag. Ang inggit ng iba ay palaging magiging isang nakatagong pagkilala sa ningning na iyong dala, kahit noong ikaw mismo ay hindi mo pa ito nakikita. Ang kanyang plano ay gumuho dahil ang pundasyon ay gawa sa buhangin at walang laman na intensyon. Samantalang ang iyong pagtatayo, kahit tahimik at matagal, ay itinayo sa bato ng katotohanan at pagtitiyaga. Hayaang markahan ng pahayag na ito ang iyong teritoryo. Ang iyong presensya dito, sa mismong segundong ito, ay patunay na hindi ka natupok ng apoy, kundi dinalisay nito. I-type ang nandito ako at bumalik sa akin. Hayaang ang iyong like ay maging iyong amen na walang salita, hindi bilang isang markador, kundi bilang isang kilos ng espiritual na pagsang-ayon sa lahat ng inilahad dito. Ang liwanag ng iyong katotohanan ay naghahayag ng lahat ng binalak sa kadiliman.